Mapagpalang araw po mga kaibigan, mga kapatid. Good morning Mindanao, Philippines. Mga kaibigan, mga kapatid, maraming salamat sa ating Amang Diyos. Nandito pa rin tayo sa loob ng bahay-sambahan para sumamba sa Kanya. Ito po bang mga karamdaman, ito pong mga sakit sa ating katawan? Bakit po nagkakasakit ang tao? Sapagkat ang kanyang kaluluwa ay nagkakasakit din. Sa anong paparaan na magkakasakit din ang kanyang kaluluwa? Kasi ang mga pagsamba, napabayaan ng tao. Yun nga, ang kanyang kaluluwa ay nagkakasakit. Ang mga pagsamba ay utos po ba ng ating Amang Diyos ang mga pagsamba? Opo. Sapagkat ang sabi ng kanyang anak na ang Panginoong Hesukristo, kung saan ang isa, dalawa o tatlo na sila'y magkakatipon dahil sa aking pangalan, ako ay nasa palagitnaan nila. Unsa ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo? Kung kinsa kuno ang mag-ampo sa mga pagsimba, asa man sila, isa man, duha o tulo, naa siya sa atong taliwala. Kasi po, ang mga pagsamba, yun po ang pagkain ng ating kaluluwa. Hindi sa material na bagay. Kasi ang tao, 3 beses siya kumakain. Kapag hindi siya kakain, manghihina po siya. Ang kaluluwa ng tao, makakain siya sa banal na espiritu sa mga salita ng Amang Diyos sa panahon ng mga pagsamba. Mayroon namang mga ibang mga relihiyon, napakarami nila. Sila din ay sumasamba. Tulad ng Iglesia ni Cristo, ang kanilang pagsamba may araw na Biyernes, Huwebes, Sabado at Linggo. Marami ang ginagawa nilang pagsamba. Bakit ginawa nila iyon? Para po makalikom sila ng maraming pira. Kasi kung kaisang bisis lang sila'y sumasamba, walang nag-aabuloy. Nakukulangan sila. Ito namang Katolisismo, yung Katoliko, ang pagsamba na halos araw-araw. Di ba ang Katoliko, makikita natin na sila ay sumasamba ng yung madaling araw, gabi-gabi, at mayroon pa yung alas 10 ng umaga. Sumasamba din sila. Ganon din ang paraan nila para kumita ng maraming pera. Ito namang born again, ganon din ang mga pagsamba nila. Gumagamit sila ng maraming mga Biblia. Ginamit lang Biblia para makapanglikom ng maraming pera. Ganon din ang
Pentecostal. Ganon din. Halos lahat ng mga reliyon gumagamit pa rin ng Biblia. Bakit dito sa Holy Quadrogy Religion Incorporated wala pong Biblia? Ito, tandaan ninyo. Matagal na po na pinasarahan sa ating Amang Diyos ang Biblia. Yung basahon na yan. May mababasa tayo na sabi ng Amang Diyos na Daniel, nakasulat po yan sa Daniel 12:4. Daniel, sarahan mo na ang Biblia, padlakan mo na ito hanggang pagdating ng katapusan ng mundo. Pero ano ang ginawa nila? Hindi nila pinaalam yung nakasulat sa Daniel 12:4. Hindi nila itinuro sa kanilang mga pagsamba, hindi nila itinuro sa mga tao, sa mga membro nila. Kasi kung wala na ang Biblia, hindi na sila makalikom ng maraming pera. Bakit dito sa Holy Quadrogy Religion Incorporated ay walang Biblia? Sapagkat ang lahat ay dikta sa akin mula sa langit. Bakit po? Uulitin ko ha. Bakit po na walang Bibliang ginagamit ang The Holy Quadrogy Religion Incorporated? Sapagkat ang lahat ng mga itinuturo ko, bawat bigkas ng aking bibig, mula sa langit. Ang totoo. Ito ang totoo po mga kaibigan, mga kapatid. Sila, may nagtuturo ba? May mga nagtuturo ba na mula sa langit? Wala po, sapagkat sila po ay mga kasinungalingan. Ang lahat ng mga tinuturo nila, mga kasinungalingan. Kaibigan, kapatid, mayroon talagang magdidikta sa akin mula sa langit. Yung iba, hindi sila maniniwala. Tulad nung may isa akong pasyente, nagpunta siya rito at ang sabi niya, hindi siya maniwala na may nakaupo dito sa aking kaliwang bahagi at mayroon din nakaupo dito sa aking kanan na bahagi. Hindi sila makapaniwala. Ano ang sabi nung aking pasyente? Taga-Basilisa yun eh. Hindi ako maniniwala. Ngayon, palagi pa siyang nagchichismi sa akin, nagmamariti sa akin. Akala nila hindi ko yun marinig. Kaibigan, kapatid, kahit saan pang dako kayo, kapag ako'y gichismisan ninyo, maririnig ko talaga yan kung sino ang mga iyan. Ano ang ginawa sa kanya? Ayon, pinutulan ng binti. Pinutulan. Nung una, may nakakita sa aking pagtuturo, isang diakono ng Iglesia ni Cristo sa Ingoong City. Ano ang nangyari sa kanya? Na-disgrasya po, na-aksidente. Napatay. Mayroon pa pong isa, taga Cabadbaran City, dating pulis. Ang mga tinuturo ko daw ay parang isang pandesal lang. Nasaan na siya ngayon?
Ganon din ang nangyari. Namatay. Kaibigan, kapatid, alam ko na marami ang mga taong nakakita sa aking mga pagtuturo. Sila'y hindi makapaniniwala. Bakit wala silang komento? Takot na takot talaga sila. Tulad ng ating, alam nyo, kaibigan kapatid, nasaan ngayon ang ating Panginoong Jesucristo? Nandoon sa Nepal. Alam po ninyo saan yung Nepal? Hindi ko nga alam kung saan yun. Pero napuntahan ko doon. Nagtuturo talaga ako. Noong nakita nila ako, sila po ay nagmamano sa akin. Nandoon ang ating Panginoong Jesucristo ngayon doon sa Nepal. Kaibigan, kapatid, makikita ko talaga kung nasaan ang Panginoong Jesucristo. Pero hindi sila maniwala sa akin. Ngayon, sino pa ang mga tao na nakakita? Kasi may mga banal kasi na mga unang nangamatay na nandyan pa sila ngayon, binabantayan nila ni Ulier, Rafael, Angelo, nandito sila ngayon. Kaibigan, kapatid, kahit ganito lang ako, pero makikita ko talaga yan. Yun sila. Makikita ko talaga yung mga engkanto na yan. Ang lahat, makikita ko talaga. Ngayon, ito. Bakit po na pinapadlakan na, sinarhan na sa ating Amang Diyos ang Biblia? Sapagkat nakita na sa ating Amang Diyos na ang gagawin nila, ang gagawin ng tao, gagamitin nila ang Biblia para makapangwarta sila. Sino ang isa? Ito ebidensya talaga ito. Itong insik na yan na si Peter Siyuyungsi, na siya ang founder ng Born Again. Ano po ba ang trabaho ang natapos ni Peter Siyuyungsi? Yung insik na yan. Isang mechanical engineer. Ngayon, ang sabi niya, maliit lang, kakunti lang kikitain ko nitong pagka-mechanical engineer ko. Magtayo ako ng Born Again. Tingnan mo, lumaganap na sa buong daigdig ngayon ang Born Again. Napakayaman na yung insik na yan. Alam po ba niyo, mga kapatid, mga kaibigan, napakasinungaling yung taong na yan. Linuko niya ang mga tao. Kasi kung susundan ninyo, ano ba talaga ang relihiyon ng isang insik? Di ba? Buddha, Budismo. Ang pangalan nung na nakasulat sa Biblia ay Tripitaka Buddhista. Ayun. Totoo po itong mga sinasabi ko. Napakasinungaling yung insik na yan. Mabuti doon sa Nepal, nung ako'y nagtuturo doon, may 3% ng mga tao doon na hindi maniniwala sa Buddha, Budismo. Hindi maniniwala sa Katolisismo. Pero kunti lang sila. Mga 3% lang yata. 2% ba?
Kakaunti lang sila. May mababasa ba po tayo na nakasulat sa Biblia nung ipagamit pa ang Biblia nung una? Na ginawa nila para sa... ang nagsabi noon ay si Habakuk, isang propeta din. Ang sabi ni Habakuk, kayong lahat, kayong mga nagsigawa ng mga iba't ibang mga reliyon, gusto ninyong maangkin ang buong sanglibutan para lamang sa inyong sariling kagustuhan. Ayun, totoo po yan. Nasa Habakuk talaga mababasa po yan nung ipagamit pa po ang Biblia. Ito ang pinakamatindi, sabi ni Habakuk, kayong lahat na gumagawa ng mga reliyon na yan ay ihahagis sa dagat-dagatang apoy. Aba, matindi yan eh. Grabe, no? Ang lahat ng mga reliyon, ang mga taong nagsisigawa ng mga reliyon na yan, ay anong sabi? Ihahagis talaga sa dagat-dagatang apoy. Naku po, ang dagat-dagatang apoy na yan, kaibigan, kapatid. Grabe talaga iyon. Kung nakakita kayo sa... Di ba may mga taong magsusunog ng mga tanso, magsusunog ng mga kable ng kuryente? Di ba makikita natin na gablu-blu? Yun po ang dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupre. Yun po ang asupre. Gusto sa taong mamatay siya doon. Napakasakit kasi noon eh. Hindi na siya talaga mamamatay. Magtiis siya hanggang sa hanggang. Magtiis siya sa sobrang sakit, sa init na nagliliyab sa apoy at asupre. Sino sa inyo, kaibigan, kapatid, na gustong ihahagis doon sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupre? Kaibigan, kapatid, ito na ang araw. Tandaan ninyo. Itong The Holy Quadrogy Religion Incorporated ang the last church sa whole world. Ano ang panindigan ng The Holy Quadrogy? Iisa lamang ang Amang Diyos. At siya'y Espiritu, ang kanyang kalagayan tulad ng hangin. Bakit gusto ninyo, pipilitin ninyong i-Diyos ninyo ang Panginoong Hesukristo na ang lahat ng kapangyarihan na nasa Kanya ay binigay ng ating Amang Diyos? Ano po? Binigay ang Kanyang kapangyarihan. Di ba nakapanggamot? May nagagamot ang ating Panginoong Hesukristo na mula sa pagkabata ay bulag, hindi siya makakita. Kumuha ang ating Panginoong Hesukristo ng putik at ipinahid sa kanyang mga mata at nakakita ang isang taong bulag mula pa sa kanyang pagkabata. At ang ating Panginoong Hesukristo, hindi po siya Diyos. Siya po ay tagapamagitan. Ano po ba ang ibig sabihin ng tagapamagitan? Kasi kaibigan, kapatid, matagal na pong pinabayaan ng Amang Diyos ang tao sa sobrang kasalanan na ginawa ng tao. Ano ang kasalanan na ginawa ng tao?
Naku po, napaka-grabe, marami. Yung kasinungalingan, pagpamakak ba sa Bisaya? Kasinungalingan. Hindi talaga maliligtas ang mga taong iyan. Di ba ang ating Panginoong Hesukristo lumalakad at nagtuturo kahit saan? Siya po ay umupo doon sa puno ng kahoy sa tabing daan at marami ang mga taong tinuruan niya. Nagdala ba ang ating Panginoong Hesukristo ng Biblia? Wala po. At nagdala ba ang ating Panginoong Hesukristo ng puntil para lagyan ng abuloy? Humihingi ba ang ating Panginoong Hesukristo ng abuloy? Hindi po. Bakit ginawa nila? Sapagkat ang mga taong yan sakim sa pilak, sakim sa pira. Mga mukhang pira sila. Hindi nila alam na yung Biblia na yan ay matagal nang giistadihan sa mga Bible scholar. Kung alam nila, pero gi-ignore pa rin nila. Tandaan mo ito, kaibigan kapatid, ano ang panindigan sa The Holy Quadrilogy? Mayroon tayong iisang Diyos na nasa langit. Ang lahat ng kapangyarihan na ibinigay niya sa Panginoong Hesukristo. Iyon ang kapangyarihan para makita ng tao na mayroong Diyos talaga. Matagal na kasi nga iniwanan ng Diyos ang tao sa sobrang ginawa ng kasalanan. Pero sobrang mahal ng Diyos ang tao, kaibigan kapatid. Yung sa kanyang kabaitan, naggawa siya ng tagapamagitan. Ano ang trabaho ng tagapamagitan? Ang lahat ng ipanalangin sa tao sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo ay makararating sa langit, maririnig sa ating Amang Diyos. Lagi nating tatandaan, iba ang nagbigay, iba rin ang binigyan. Sino po ang nagbigay? Ang ating Amang Diyos. Sino ang binigyan? Ang ating Panginoong Hesukristo. Simple po lang talaga. Ngayon sa mundo ng social media, maraming kayong makikita na mga edited. Marami. Kasi gusto nila nga ipa-Diyos talaga si Hesukristo. Ano ba talaga ang kaisipan ng tao? Ang kaisipan ng tao ito ganito Kasi gusto sa tao nga to see is to believe. Makita talaga niya. Kasi nakita ng tao na ang Panginoong Hesukristo ay lumalakad sa ibabaw ng dagat. Ang Panginoong Hesukristo ay nakapanggamot, gumaling yung mga taong nagkaroon ng mga iba't ibang karamdaman. Yun ang gusto sa tao, to see is to believe. Edited na yung lahat na makikita ninyo diyan sa mundo ng social media. Pero totoo talagang malapit na ang araw ng paghuhukom. Lagi po nating tatandaan ang Panginoong Hesukristo ay tao, hindi siya Diyos. Nung ipagamit pa po ang Biblia, ano ang sabi ng ating Amang Diyos? Hoy, taong hangal, tao ka lang,
kung kukunin ko ngayon ang buhay mo, saan ka pupunta? Ano ang sabi ng Amang Diyos? Huy, taong hangal, tao ka lang. Kung kukunin ko ngayon ang buhay mo, saan ka papunta? Yung mga ari-arian mo, yung mga kayamanan mo, walang halaga po yan. Ang lahat nalalaman ng ating Panginoong Hesukristo. Ang hindi lang niya alam kung kailan siya uutusan sa ating Amang Diyos. Kung kailan ang paghuhukom. Yung talagang napakalapit na. Lagi po nating tatandaan ang The Holy Quadrogy Religion Incorporated. Dapat dito ka sumunod. Every Saturday, 9:30 AM. Sumunod ka at maniwala ka. Huwag na kayong mag-amin-amin pa dyan. Bakit binawal yung mga amin-amin dyan? Sapagkat kung ano ang ipanalangin, sumbalikan ka, babalik yan sa iyo. Iyon po ang katotohanan. Uulitin ko, ang The Holy Quadrogy ang katapusan nga relihiyon nga gitudlo o gitagna ni Daniel o ni Isaias. Tandaan mo, kaibigan, kapatid. Dapat maniwala ka, magbagong buhay ka na, at sa araw ng Sabado, araw ng pagsamba, makinig ka, sumamba ka. 30 minutes man lang. Bakit hindi ka sumunod? Magugutom talaga ang iyong kaluluwa. Ang dahilan, dahil sa iyo, hindi ka sumamba sa araw ng Sabado. At hindi ka naniniwala. Wala nang iba. Wala nang iba. Kung sa panahon ni Moises, ni Noe, matanda na si Noe. Ano ang utos ng Amang Diyos sa kanya? Noe, maghanda ka ng arka. Huhukuman ko na ng tubig, baha ang sanlibutan. Noong nagawa si Noe ng arka, ano ang ginawa ng mga tao? Tinawanan nila si Noah. Giango-ango na daw si Noe. Dahil matanda na. Noong narinig ng mga hayop, narinig sa pagbudyong na ni Noah. Lahat paris-paris na mga hayop, lalaki at babae, umakyat doon sa arka. Kasi naniwala sila. Nahuhukuman ang tubig baha ang sanlibutan. Na ano ang ginawa ng mga tao noong una? Sa panahon ni Noah, nagsikain sila, umiinom, lahat ng mga kalayawan ginawa ng tao. Hindi sila naniwala kay Noah. Ngayon, hindi kayo maniwala sa akin nga ang Holy Quadrogy Religion Incorporated na siyang lamang ang nagdalas na reliyon dapat mo paniwalaan. Ang hindi sakop o membro
sa The Holy Quadro G Religion Incorporated ay tiyak na hindi maliligtas. Pero yung mga taong nandoon sa malayo na sila ay naniniwala at sumunod, nagbagong buhay sila, sila po ay maliligtas. Pero kaibigan, kapatid, tandaan mo, wala pa ang panahon sa paghuhukom. Yung mga banal na mga espiritu na nandito ngayon, sila po ay nakaantabay kung kailan ang paghuhukom. Kaibigan, kapatid, kung saan ka ngayon nasikta sa relihiyon, lumabas ka na. Susunugin talaga ang mga relihiyon na yan. Lumabas ka, humanap ka ng iyong kaligtasan sa iyong kaluluwa, kaligtasan sa iyong sarili. Dito ka, dumaan sa The Holy Quadro G. Dito ka, sumunod. Lumakad ka ng matuwid. Lagi nating tatandaan, yung mga kahirapan, yun po ay pagsuway lamang. Yung mga sakit, mga balatian, pagsuway lamang siya. Ang mga kahirapan, mga kapatid, mga kaibigan, dito lang yan. Sino ang mga taong walang kahirapan? Yung mga magnanakaw. Yung malitang-malitang pirang kinawat nila sa kabanang bayan. Hindi sila nahihirapan. Ang mga taong iyan, tiyak na hindi maliligtas. Ihahagis talaga sila sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa sukri. Kaibigan, kapatid, dito lang yan sa mundong ibabaw. Yung sakit, yung wala kang pira, wala kang makakain, dito lang yun. Ang ipuntarya mo ngayon na makarating ka sa bayang banal, na iyon po ang pangako. Ang bayang banal, iyon ang lupa, bagong langit at lupa, na inihahanda sa ating Amang Diyos sa pamamagitan ng Hesukristo. Hanggang dito na lamang po. Tumayo tayong lahat. Tayo po ay manalangin sa ating Amang Diyos.